Pag-aralan ng wasto, panatiling sariwang hangin. Hello everyone! Paano ba mag-apply ng PCO accreditation sa DNR EMB? Kailangan natin gamitin ang online PCO accreditation system or PCO online application system, kung ano man po ang tawag dito. Visit tayo sa pco.emb.gov.ph. So remember, when we apply for PCO accreditation to DNR EMB, kailangan natin makipag-transact online through pco.emb.gov.ph at makikita mo ang platform na ito na gagamitin sa pag-transact. May dalawang stages of course sa pag-apply ng accreditation. Unang stage ay gagawa ka ng iyong account dito sa platform na ito at kailangan mong kumpletuhin ng iyong profile. So, pangalawang stage ay yun mismong pag-fill out ng application forms dito sa system at pag-upload ng mga requirements. So, of course, subject for evaluation. So, unahin natin, gawa muna tayo ng account sa online application system na ito. So, papaano? Click lang natin itong sign up button and hihingan tayo ng mga information gaya ng personal email, password, and then tick I agree and then push this button register. So for example, personal email, lagay natin juan@gmail.com. Then password, depende sa desired password. And of course, tick I agree to the terms and then push this button register. Pagka na-push mo yung button na yan, magpapadala ang system ng notification. Again, magpapadala ang system ng notification dito sa email na nirerehistro mo at kailangan mong i-click yung pinapaklik sa iyo sa inyong email, yung notification nila para ma-activate ang account. So, nagpadala ang system ng notification sa iyong email, i-click mo yung pinapaklik sa'yo doon para ma-activate ang iyong account. Then that's it. You have now your activated account sa online PCO application system. So that's the completion ng stage 1. So, of course, you need to log in sa system para ma-complete mo ang iyong personal profile. So gagamitin mo of course ang iyong email and yung password. So kapag ginamit mo ang iyong email at password, makapag-login ka sa system, una mong pupuntahan ang iyong profile. So, talking about stage 1, paggawa ng account at pag-complete ng iyong personal profile. Makikita mo dito on the left portion, meron ditong button na profile. Click mo lang yan and simula ka na ng pag-fill out. Meron ditong mga importanteng information na bibigay gaya ng name and yung sex, male or female, citizenship, address, resident address, and then telephone number, yung iyong registered email, automatic na yan dyan, mobile number, and dito may itatanong sa'yo, click yes if you are the managing head. Ibig sabihin, highest executive officer. Ikaw ba yon? Yes or no? So just tick yes or no. Typical naman ay no dahil hindi tayo yung may-ari usually. Now, if you are the managing head, tick yes and then indicate your name. If you are not the managing head, indicate the name of your managing head. Sino ba yung mga managing head? Like yung president, yung owner, yung director, yung chief executive officer, local chief executive, usually our immediate supervisor, nag-appoint sa atin bilang PCO. Then you need to indicate the names, for example, Jose Reyes, and then the
training certificate ng iyong managing head. Kasi nakasulat sa Section 8, DAO 2014-02 or the revised guidelines for Pollution Control Officer Accreditation. Kailangan ang managing head ay merong training. So sa Section 8, for the purpose of PC accreditation, dito, I read and I quote, for the managing head of establishments, 8 hours training on environmental management. So may certificate of training na kailangan i-attach dito sa iyong profile. Now, those managers na sila na rin ang PCO, yung certificate of PCO training na lamang ang iyong i-attach dito. Sa taas, then sa ating profile, kailangan mo maglagay ng iyong 2x2 picture white background. And of course, yung electronic signature mo. So, I don't know kung ano ang reason kailangan ng picture at e-sign. Pero isang reason lang alam ko ay dahil ini-establish ang identity mo, yung i-accredit ng EMB. Lalong-lalo sa photo, mag-a-appear yan sa iyong PCO accreditation. So once nag-upload ka ng photo dito, ano man itsura niyan, yun ang lalabas doon sa iyong Certificate of Accreditation once approved na ang iyong accreditation application. Okay? So dito, marami pang information na hihingin. Among many, yung ating PRC license, kung tayo ay license, let's say engineer tayo or chemist, anumang profession na kung ikaw ay may license, indicate mo lang dito sa iyong profile. Same with your education, kung ikaw ay college degree holder or vocational or technical course. Meron kang mga 2-year course yung sa TESDA, etc. High school graduate, senior high school. So, kailangan mo indicate yan dyan. Then, the work experience. Basically kasi merong work experience ang isang PCO. Sa competency requirement, ibig sabihin education and or work experience. Makikita mo dito sa section 6 ng DAO 2014-02, hahanapin sa iyo ang iyong course at saka work experience. May mga years of experience na hinahanap. So dito sa iyong personal profile, indicate mo dito ang iyong mga experiences with certificate of employment. Ganun din, PCO trainings and seminar. Ito na yung sinasabi sa section 6, qualification requirements for PCO, item number 1, letter C. I read and I quote, has completed the basic PCO training course. Kaya dito sa iyong personal profile, indicate mo dito ang iyong trainings and seminars. Lalong-lalo, the basic PCO training. And of course, other personal attachment, very common ang mga government ID, resume, yung ating sources of pollution, at yung iba pang mga documents na hihingin sa atin ng evaluator. So you need to complete the personal profile if you want to know yung step by step pa ng pag-fill out nito mga forms na ito. Abangan nyo na lang sa mga sunod pang videos at doon natin i-discuss yun. So, sa first stage, you need to create an account and then complete your personal profile. So, para din yan sa iba't ibang government agencies like police clearance, kailangan meron kang profile. Sa NBI clearance, yan, kailangan mo rin ng profile. Sa PRC
registration, kailangan mo yung profile. Ganun din dito. Basic lang ito. So, after mong ma-complete yung profile, the next step is dito sa application. So, dito sa application, click mo lang ito and may makikita ka ditong button na all. Click mo lang yung all. And next, itong new application and then new application for cluster. Sa isang PCO representing one establishment or one company, dito ka sa new application button kasi parang individual application yan. Dito naman sa new application for cluster, ito naman yung PCO na nag-handle ng isang grupo composed of multiple establishments approved as a cluster. Halimbawa, merong 20 na dental clinics, isang PCO lang. Pero yun ay approved ng director ng Environmental Management Bureau. So, typical itong individual lamang. Merong isang PCO applying for PCO accreditation ng kanyang nire-represent na establishment or company. So, dito ka magkiklik sa new application at kailangan mong sagutin ang tanong na ito. Do you have existing certificate of accreditation? Of course, the answer is yes or no. So, kapag nag-no, ibig sabihin, first time nag apply na accreditation gamit lalong-lalo itong system na ito. If you click yes, ibig sabihin, dati ka ng accredited na PCO at ngayon, lumipas na yung 3 taon, mag apply ka na ulit ng renewal sa same pa din na company kung saan ka dati accredited. So, yun yung differences ng dalawa. If you select no, ibig sabihin new application. If you select yes, ibig sabihin renewal. At yun ay basis ng system kung ano ang hihingin sa yung sets of requirements. So, for example, we click no. Of course, hihingin sa'yo yung basic requirements like appointment letter as PCO, certificate of employment, then notarized affidavit of joint undertaking. So, and after mong ma-fill out itong form na ito, so this is our stage 2, ma-attach yung requirements, you can now submit your application. So, tapos na yung stage 2 mo. At dahil yan sa first time na application, kung babalik tayo doon sa tanungan, so dito pa rin sa application, then all, and then new application. If you select yes, sabi nga natin, magiging renewal. Mapapansin mo rito, renewal yung type of application. And it affects the sets of requirements na hihingin. Nagkaroon ng changes. Ano yung changes? Kanina, we have the basic requirements. Nadagdagan lang ng isa, yung certificate of accreditation. Kaya renewal. Ibig sabihin, meron ka ng dating accreditation sa company na yan. Mag-apply ka lang ng renewal. So, naging ng 4 siya. And once you have completed the application form, then you have uploaded the required documents, documentary requirements, you can now submit your application. So, yun yung stage 2. Now, dito sa stage 2, kailangan mong fill out itong form na ito. Like yung region, select mo yung region, halimbawa Calabarzon region, then name of establishment. If you cannot find your establishment sa system, ibig sabihin hindi ka pa registered sa tinatawag natin na company registration system. As shown on the screen, ito yung DNR company registration system. You need to register first your company profile sa system and then once approved, mag-a-appear yan dito. So in short, if you have not if your establishment is not registered
registered sa system, company registration system, hindi rin siya dito registered. Hindi rin siya mag-a-appear. So ano ang drill? Register first our company profile dito sa company registration system ng DNR through client.emb.gov.ph. Ayun, tapos makikita mo na yun dito. So gaya niyan, marami ditong mga name of establishments. Yan yung mga nakaregister sa system under Region 4A or Calabarzon Region. Depende sa anong region niyo. Basta mag-a-appear dyan yung name of establishment ninyo. So all you have to do is click that establishment, yun na yun. Kaya maganda yung sistema. Register muna yung company profile para mag-appear dito. Now, website, kung meron, kung wala, just type NA. Then telephone number, kung meron, kung wala, just type NA. Then also the establishment category. If you have attended the basic PCO training, sigurado alam mo na itong establishment categorization. Dalawa lang ito, A or B. To determine the categorization of the establishment, kung hindi mo pa yan nadaanan sa training, punta ka ng ating DAO 2014-02 or the Revised Guidelines for PCO Accreditation. DAO 2014-02. Puntahan mo ang Section 5. So, dito sa Section 5, nandito yung criteria for categorization of establishments into A or B. Category A, Category B. You just think of a low-risk establishment, Category A, and then yung medium to high-risk establishment, Category B. Mapapansin mo yan sa mga criteria. So remember, may iba't ibang criteria under this table. Now, kung meron kang isang criteria na tinitingnan at nag-fall sa category B ka na. Halimbawa, pinakamabilis, sa criteria na air emissions. Kung ang iyong boiler is equal or more than 50 horsepower, kung ang iyong generator set is equal or more than 300 kilowatts, pasok na pasok yan sa category B. O, di category B ka na. Basta merong isang criteria. So, kahit hindi mo isa-isahin itong mga criteria, category B ka na. Hindi siya paramihan ng category. So, balik tayo dun sa application form. Just select anong category mo. Now, if you have selected category A, tapos yung evaluator sabi na, hindi, category B ka, ipapa-change lang yan sa'yo. I hope you have selected the correct category para hindi na ibinabalik yung application. Tuloy-tuloy na. So, ang keyword lang dito, pagka napakaliit yung size ng iyong project, napakaliit ng capacity ng iyong project, sa nature of business, napaka low risk o category A. Pagka medyo kita mo naman, compare mo ang isang clinic, category A, sa isang hospital, category B. O, kita mo yung size, saka yung mga capacity, sa mga services offered, sa mga products, sa mga activities, makikita mo yon. Again, kung magkamali ka dyan ng pagka select ng category, ipapa-change lang yan sa'yo ng evaluator. And of course, the category of the establishment will affect the qualification ng isang PCO. Let me show you on the screen itong nasa section 5, base sa category, siya yung basehan kung ano ang qualification ng isang PCO. So nakikita mo dito in section 6, item number 2. Ito yung mga competency requirement
Ano yung education at work experience nung aplikante? Depende sa category. Kung A, graduate of any related technical course, etc. For category B, licensed engineer or itong iba pa. Ayan. So nakikita mo kung ano ang pipiliin mong category, magbabago sa competency requirement. Yung hahanapin sa'yo ng evaluator. Okay? Now, the nature of business, dito magsiselect ka. Halimbawa ako ay isang poultry or piggery o animal production. So dito hahanapin mo yung nature ng business. If you cannot find the particular nature of business, select ka ng nearest nature ng business. Hindi ka pwede magtagal dyan. Okay. So halimbawa, hospital. Then dito, category B. PCO employment status, full-time ang isi-select natin, then current position. So halimbawa ako ay radiological technologist. Yan. Tapos number of years in current position. Halimbawa, 8 years. So 8 lang. So that's it. That's how we fill out this application form. Either renewal man yan or new application, same lang yung hihingin sa yung information. Ang magbabago lang yung attachment for the application. So gaya nito, dahil renewal, hihingin sa iyo ang Certificate of Accreditation. At kung new naman ang application mo, ito lang, itong tatlong ito. Appointment letter as PCO, Certificate of Employment, at saka Notarized Affidavit of Undertaking. After that, you can now submit your application. That's the stage 2 na nakompleto mo. Aantayin mo na lang yung kanilang evaluation. May mga downloadables dito na documents. So as shown on the left, downloadables, buttons, click mo lang yan para dito sa hinihingi sa yung notarized affidavit of joint undertaking. So nandoon yung downloadable, yung pro forma. Okay? At dito sa appointment letter, wala namang format, pero pwede tayong gumawa dyan ng pattern. Saka yung certificate of employment, wala namang format dyan ang DNR dahil kanya-kanya namang format yan. Again, you can click downloadables para doon sa mga pro forma. So, click mo lang yan. So, dito, meron ditong joint affidavit of undertakings. Can download that and then yun na yung kumpletuhin mo, fill out mo yung affidavit na yon at pirman at inotaryo. So what happened after mo ma-submit yung application? Well, subject for evaluation, to check kung ano ang status ng iyong application, dito lang yan iikot lagi sa application button. Kaya meron ditong all, you can check kung ano ang status. So dito, ilang billing status gaya ng submitted, ongoing, evaluated, and then we have the recommending approval, and then we have also the approved. Yan. So once approved ang iyong application, pwede mo nang i-download dito mismo sa system. So saan mo mada-download yung iyong certificate? Dito sa action button. So meron ka diyang mada-download na document. Again, saan mada-download ang approved accreditation? Dito sa account mo, dito sa action. Magkakaroon dyan ng button na print. Kaya mada-download mo siya. You can print. Magkano ang application fee
para sa PCO accreditation. Well, the application fee is 500 pesos. Once ang status ng application mo ay evaluated, magkakaroon ka niyan ng order of payment. So, nandyan nakalagay yung fee na 500 pesos at saka yung application reference number. So, yung application reference number, gagamitin mo yan sa pagbayad through Land Bank LinkBiz portal. So, pwede ka magbayad nito sa Land Bank LinkBiz portal. Online siya. So, basta mabayaran mo yung 500 pesos, yung electronic receipt of payment, kailangan mo ngayong i-upload sa system. So, nakabayad ka ng 500 pesos through Land Bank LinkBiz portal. Yung electronic receipt of payment, ibabalik mo sa system. So, kailangan mong i-upload ulit sa system. Once na ma-upload mo yung resibo, yan, subject for ano ulit siya, evaluation. So, pagka nakita lang, bayad na pala. So, kung kumpleto na talaga yung mga requirements mo dahil nagbayad ka na, maaring makarating na yan sa recommending approval and eventually, ma-approve na yung iyong um, application. So, once approved yung iyong application, yan, pupunta ka na dito sa action button para i-print yung certificate of accreditation. That's it. That's how we apply for PCO accreditation. At pwede kayo magtanong sa EMB Regional Office mismo para sa detalye kung merong confusion. Mas mabuti pa rin sa EMB Regional Office magtanong. Ngayon kung may tanong kayo dito sa discussion na to, you can also type it below. And I hope ma-approve na ang inyong application for accreditation kasi gagamitin ninyo yan sa pag-apply ng mga relevant DNR permits. Thank you very much everyone and God bless us all.